Galing po ito kay Mr. Jonel Tepait. Is he connected, partner? Okay, good morning, Sir Jonel. Ka-Jonel, no? Kawerpang Jonel. Okay, ating Kawerpang Jonel, no? Sabihin natin. Yon, naririnig ka na namin. Ako ba irinig mo ng maayos, Kawerpang Jonel? Yes po, marinig Yon, po. Thank you. yeah. Kahit, nasaan ka ba ngayon? Di ba nasa Davao ka? Tama ba, sir? Yes po, sa bahay na po. Yun, Yes nasa po, sa bahay na Davao. po ako. Sa Davao. Ang maganda dito sa Zoom, no, yung ginagawa natin, kasi kahit nasa Davao, nakakapag-communicate tayo. Okay, itong pinadala mong question na to, no, patungkol sa PEC to, no, tama ba? Thumbs up nga kung tama na ito yung pinadala mo, Kajuned. Okay. Okay, babasahin ko na po ang iyong katanungan, no? And your question is this: for non-dwelling units, no? Ibig sabihin, hindi siya bahay, no? Hindi siya dwelling unit, no? It is permitted to use a blank demand factor for that portion of receptacle load that exceeds 10 kVA. Ayan. Okay, ito'y mainit-init pa. Aware pang Jonel, no? Based dito sa tanong mo, PEC question ito, no? Okay? So, ilang percent ba yon, no? For non-dwelling units, it is permitted to use a, ano ang demand factor? 70, 80, 50, 40%? For that portion of receptacle load, no? Mga outlets, no? Mga outlet loads po ito. Okay? For receptacle load that exceeds 10 kVA. So, meron tayong 10 kVA. Mga receptacle load natin, mga power outlet natin, no? Sumobra siya ng 10 kVA, no? Unfortunately, this question is you need to know this table, no? Yan po ang mahirap, no, sa pag mga PEC questions. Okay, sometimes there are questions na kailangan familiar ka sa table. Ito po, nakita na po namin yung table. Okay, kumbaga ako na po yung, kami na po mismo yung nagre-research para sa inyo. Kami na yung nag-aaral para sa inyo, no? So, padala nyo lang yung mga questions nyo and our answer based on our research is this. Galing siya sa table 2.2. Okay, pakisulat mo na to, Kawerpang Jonel. Kung meron kang PEC 2017, pakitingnan nyo na po ito. Okay? Table 2.20.3.5. Okay. Yan, pwede nyo pong screenshot yan o picturean po ang ating monitor. Table 2.20.3.5. So, this is the demand factors for non-dwelling receptacle loads. For non-dwelling receptacle load, portion of receptacle load to which demand factor applies. So this is the volt ampere for first 10 kVA or less. Na ibig sabihin maximum na yung 10 kVA, no? 10 kVA pababa, no? Ang demand factor daw natin 100% doon sa mga receptacle load natin, no? Kung ito ay non-dwelling. Sabihin, halimbawa, kung commercial or industrial or institutional, ano pa ba, recreational, high-rise building, no? Ayan. So, na hindi siya dwelling, no? 100% demand factor. Pero yung tanong mo, kung ulitin natin, no, for dwelling units, it is permitted to use a blank demand factor for that portion of receptacle load that exceed. Ibig sabihin, sobra siya dapat sa 10 kVA. So therefore, yung tanong mo, dito yun. No? Ito kasi pang 10 kVA or less, 100%. And then, pag sumobra na sa 10 kVA, so meron na tayong remainder. Halimbawa, naging 15 kVA yung receptacle load mo. So, 15 kVA minus 10 kVA, bali meron kang 5 kVA. So, yung 5 kVA mo ay imumultiply mo sa 50%. So, 5 kVA times 0.5. Ilan yon? Ayun, bali 2.5 kVA. Yun ang magiging
receptacle load mo sa remainder mo. No? So, anyway, in-explain ko lang. So, ang sagot dyan, 50%. Ganun lang kasimple. Okay? So, that is my answer to your question. Letter C. Yan po, ha? Actually, hindi ko sagot yon, ha? Hindi ko sagot yon. Sagot nino? Sagot ni PEC. Okay? Kikita ba, partner? Yan, no? Sagot ni PEC 2017. Ha? Tingnan nyo na lang po yung table, no? Sorry, hindi namin nalagay yung page. Pero dito pa lang, ibig sabihin, pag gumamit kayo ng PEC nga pala, ibig sabihin ng table 2, ibig sabihin nasa chapter 2. Then, tingnan nyo na lang po yung mga articles and sections, no? Ito na po yan. Yung mga point 20, point 3, point 5, no? So, madali naman pong hanapin. Ibig sabihin, table 2.20. Pupunta ka muna dito sa, ano, ayun, nakita ko kagad dito. So, sa article 2.20. Oh. Ayan. So, nandito siya. So, sa non-dwelling units. So, nandito siya. No? Yung ating, nasa 2.20 po yan. No? Diyan nyo po titignan. Demand factor for non-dwelling unit. Ito po, pinicturean namin. Ayun, nakita ko na siya. Nasa page 56. Nasa page 56, no? Bombay lang, Bombay. Tandaan mo lang. Bombay, 5.6. Okay? 5.6. Nasa page 56 po siya. Okay? Katabi lang nung nasa ibaba lang nung table natin kanina, yung tinuro ko po sa inyong table 2.20.3.3, yung ating lighting load demand factors, kung naalala nyo kanina, yung diniscuss natin sa wiring design, nasa page 56 po siya. Okay? Take note nyo po, page 56. Okay? Okay? So, that is my answer to your question. The answer is, again, 50, which is letter C. Okay? Tama Aware pa? Sa choices din. Ano po? Ulit. Tama po, tama po. Tama po sa choices dito sa reviewer ko. 50%. Ano yung sabi? May reviewer kang hawak. Okay. Okay. Sige. So, ano sagot sa reviewer? Tama doon. Letter C. Letter? Letter C. Letter C. Yes po, yes po. Tama yung sagot ko. Letter C. Yun ang sagot sa reviewer. Paano yun? Kung iba yung sagot ng reviewer kaysa sa sagot ko, saan ka maniniwala? Yun nga ako sir, parang... Doon ka mako-confuse. Ito sagot sa tanong ko. Huwag ka sa aking maniwala. Maniwala ka sa nakasulat. Amen? Amen. Amen? Okay? Basta't kung ang usapan PEC, maniwala tayo sa nasusulat. Amen. Okay? Mga ka-aware pa? Okay? Sir, paano kung yung libro na yun, Kasi po, may mga typo errors din kasing tinatawag, no? Ayun naman, dapat intindihin din natin yung author ng libro, no? Pero, kung ako po, basta ako lagi tandaan nyo ganito po. Pag ako po'y sumasagot ng katanungan, magbabase po ako, iniisip ko, ako yung nagbo-board exam. Ulitin ko ha, pag sumasagot po ako, lahat ng tanong na binabato sa aking tanong, no? Dito sa mentoring po natin. Paki-accept mo, partner. Pag sumagot po ako, halimbawa ako mismo yung nagbo-board exam. So, I'm giving you my honest answer. Okay. My honest answer, is that 100% accurate? There are many questions, I would say, tama naman yung sagot natin. Ngayon, minsan may mga questions na, na kahit ako minsan magda-doubt dun sa tanong, minsan, meron ang tanong, maling tanong no? Basta, let's put it this way, no? Pag ako po sumagot ng tanong, iniisip ko po na ako mismo yung nagbo-board exam. So, of course, I will give my best answer.
Okay na po, Sir Jonel. That is what I can assure you. Okay? Lalo naman, ito, masasabi ko, 100% sure ako sa particular na tanong na to, ha? Bakit? Kasi yun ang nakasulat, eh. Kaya sure ako, 100% tama yon. Nakuha ba, Kajonel? Nakuha ba? Ayan, okay. Ayan. Sometimes, lalo sa RME, minsan, may mga tanong na parang mga conditional or situational, no? Para bang yung ABCD, pili mo lahat yon tama, no? May mga ganun tanong eh. Yun na, papasok na yon. Depende na yon sa trust ninyo sa sasagot. Halimbawa, ako yung sumagot. Nasa inyo na yon kung tatanggapin nyo. Minsan kasi conditional or situational or para bang case study, parang gano'n, case analysis, yun na yon. No? Depende na yon sa inyo. Pero, kung parang fill in the blank lang naman, nakasulat directly sa PEC, word per word, take it literally. No? Naalala ko, partner, yung mga estudyante ko sa UE before, no? Sabi nila, nagkukwentuhan sila dun sa CR, nag-CR din ako. Doon ako jumingle sa bowl, sinara ko yung pinto. Sabi ba naman ng dalawang estudyante dun sa labas, doon sila sa urinal, sabi nila, si Sir Marinay naman, bukis Sabi daw, no? Bukis. Ay, totoo yun. Hindi ko po kinakahiya. Bukis ako. No? Kaber Panjonel, hindi ko po kinakahiya yon. Ako po'y bukis. Lalo pag ang usapan ay board exam. Pag ang usapan ay PEC, dapat bukis ka. Nakuha nyo? Dapat kung ano yung nakasulat, dapat bukis ka. Pagdating sa board exam, no, wherein many questions are theoretical and standards, no? Lalo sa RME, maraming standard questions, kailangan dyan bukis ka. Sa engineering naman, of course, may mga calculations, no? Kung ano yung sinasabi ng mga standards, susundin natin. Dapat bukis ka. Paano yun? Kung hindi ka bukis, parang misa mas bilib pa yung estudyante, ang galing ng prof natin, no? Pag nagturo, walang libro. Di ba? May ganun, no? Alam nyo, lalong hindi ako bilib sa ganun. Bakit? Minsan yung professor na ganun, may kanyang analysis. No? Saan mo ba napulot yan? No? Halimbawa, ganito, bigyan kita example, Kajonel. Dapat ang 3-phase, pag binalansi mo yan, dapat, para masabi mong balansi yung line, kuryente sa phase A, phase B, phase C, dapat ang difference niyan, less than 10 ampere lang. Sabi ng estudyante ko sa design, pag nagbabalance ka, dapat less than 10 ampere. Paano mo nalaman? Sir, sabi ng prof ko So, sir, PEE yung prof ko. PEE yun. Ang sabi niya sa amin, dapat less than 10 ampere. Sagot daw ng PEE sa kanya. Ang tanong ko sa kanya, doon sa estudyante, pag nagbabalansi ka, less than 10 ampere. Saan nakasulat sa PEC yun? Ituro mo sa akin. Yung less than 10. Wala, sir. Basta sabi ng prof namin yun. No? Basta believe na kami doon. PEE yun siyempre, nasa inyo na ngayon yun. Nasa paniniwala nyo na yon. Kasi may dalawang klaseng tanong May isa kasing tanong na talagang literally, yun talaga. Parang ito, literal to Di ba? Word per word, direct, nasa PEC. Tama? Nakakuha mo ba, Kajonel? Ay, alam, may mga tanong na na talagang minsan kakapain mo siya. No? May mga ganong question. O gaya no yung example ko sa inyo. Pag nagbabalanse ba tayo? Phase A, phase B, phase C. Okay. Ano ba ang sabi ng code dyan? Parang wala akong nabasa sa code na kung paano mo ibabalance yung mga three-phase, no? Put your comment below and you can share something, no? Baka may mga license or design engineer tayo, no? Maganda po mag-usap tayo, Hindi tayo nagpapagalingan dito, mga kawer pa, mag-share tayo ng mga idea. Pwede po kayong mag-input ng mga idea, especially yung mga design engineers natin, ang mga nasa field, no? Paano po ba kayo nagbabalanse, sir, ng inyong phase A, phase B, phase C, no? Kasi meron akong umaten sa akin yung estudyante. Tataka naman ako, PE na pala yung professor niya sa design nung college siya, pero umaten pa rin siya sa akin ng design, no?
hindi naman po tayo PE, so RE lang po yung ating lisensya. So, umattend po siya ng aking design course. Sir, turo ng prof kong PE. Para bang ano pa siya sa akin, argue. Sir, PE yung prof ko. Parang gusto niya sabihin, ikaw REE lang, no? Teka muna, wala naman argue doon no? Ang usapan natin is standard, no? Ang ginawa ko, ginamit ko yung nasa Philippine Distribution Code. Dapat yung percent unbalance ay 2.5%. Kasi mas gusto ko yung susunod ako sa standard, kung ano yung nakasulat. Well, although wala yun sa PEC, no? Wala akong nabasang percent voltage unbalance or percent current unbalance na allowed. O ginamit ko nasa PEC. Meron sa Philippine Distribution Code. Meron din yun sa mga IEC standard, mga ganyan, no? Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-stick lang sa isang standard, no? Kung wala dito sa isa, pwede kang tumingin dun sa iba. Yung tinignan naman natin, distribution code naman. Haba lang po, kung ipapaliwanag, ina-explain ko po yan sa aming design course, no? Pero wala po kasi akong correct me if I'm wrong, no? Wala po akong nabasa sa PEC kung paano mo babalansihin yung 3-phase load mo. May certain, kasi tayo, especially engineers, no? Kailangan may numero di ba? Ilang percent ba yan, no? Dapat eksakto ka dyan, no? So, pero kung ang sasabihin sa akin ng estudyante, sir, sabi ng prof ko dapat phase A, phase B, phase C. Halimbawa, 200, 250, 230, yun ang mga amperahe. Dapat daw, sir, ang difference lang daw nun ay less than 10 ampere. Ayun. Saan nabasa sa PEC yun? Wala, sir. Basta sabi lang ng professor ko kasi PEE yung prof ko. No? So, di sundin mo yun. Pag di mo sinunod, babagsak ka ng prof mo. Di ba? Sundin mo yun. No? Hindi ko naman sinasabing mali yun. Hindi ko sinasabing mali yun. Ang sa akin, mas gusto kong sumunod sa standard. May nabasa ako sa Philippine Distribution Code. 2.5%. Nagkalkula ako. Mas maganda yung may standard. No? Well, kung experience yun ng professor mong PEA, nasa iyo yun, no? Lalo kung prof mo, sundin mo. Kung hindi, ibabagsak ka nun, no? Nakukuha niyo po ibig ko sabihin, mga kawer, thumbs up nga yung ating mga nasa Zoom class. Pakita mo nga para makita ng ating mga viewers sa Facebook Live. Kasi live na live po tayo, mga kawer pa. Ito po yung mentoring program, Hindi po tayo nagpapaligsahan dito, di tayo nagpapagalingan, hindi po. Ginawa namin to share. Pwede tayong mag-anuhan ng mga comments, no? Let's have some healthy discussion, a friendly discussion, no? Remember, tayo magkaka-aware pa, no? Magkakapatid tayo sa profession, Hindi tayo dapat nagpapakompetensya, nakikipaggalingan, no? Nasa code of ethics nga, partner, no? An engineer must not compete to his fellow engineer. Nasa code of ethics yan. Siguro magkaroon tayo ng webinar niyan, partner. I-discuss ko code of ethics sa inyo. Applicable 'yon sa REE pati RNE. No? Ano ba ang dapat ugaliin ng mga professional na electrical practitioner? Minsan marami nakakalimot dito no. Hindi po tayo nagkikipagpagalingan mga kawer. Pag ginawa natin tong mentoring para makatulong, 'yun po ang primary objective. Okay? So, please put your comment below, no? Hindi man live, kung i-upload natin sa YouTube, mapanood nyo po ang video na ito. It's a healthy discussion. No? Kung meron man nakasulat sa standard, I stand corrected. And this, sir, meron sa PEC niyan kung paano mo babalansihin yung 3-phase load. Eto, sir, basa. Ay, gustong-gusto ko yun, no? Hindi ko naman po nabasa pa ang buon na PEC. Hindi po. No? Hindi ko po masasabi yun, no? Kumbaga, lipat-lipat lang, basa-basa lang, research lang po ating ginagawa. No? So, ano lang po, we are here to have some healthy discussion, friendly discussion. No? Mas maganda, brotherly discussion. No? Yung, hindi sir, hindi, kawer pa, ito yan, nasa PEC yan. No? Basta tandaan nyo, pagdating sa PEC, dapat bookish ka. Pagdating sa code, pagdating sa board exam,
Kasi yan ang kukuhanan ng examiner eh, yung libro. No, dapat bookish ka. Ngayon, pagdating na sa trabaho, alam nyo, kahit sa trabaho, maganda rin yung bookish ka pa rin dahil may standard. Ito sa project natin, ano ba yung standard natin dito? IEC tayo, sir. Nasa Saudi tayo. Gusto ng kliyente natin, IEC standard. Gusto, sir, NEC standard. Depende. Depende sa kliyente. Dami standard. No? Meron din standard electric fan. No? Gusto yan. Gamit namin ngayon. No? Nagets po ba, mga kawerpa? So, walang problema doon, ha? Walang problema doon. No? We are here to make friends with you, not to compete with you, ha? We respect our kawerpa, no? To our kawerpa, from electricians, from students to electricians to PEE, no? So, especially of course our PEE, they because they are full scope in our field, no? They are full scope. I respect those PEEs, no? Okay? So I remember, shout out ko yung aking idol na PEE. Si Engineer Benigno Jimenez, no? So shout out, sir, no? Naku, siya ang pinakauna ko na shout out partner, no? Kasi mentor ko 'yan, no, sa design, no, sa power system design, si Engineer Benigno Jimenez, no? Sama na rin sa shout out ko yung kanyang anak, no, na ating kaibigan na si Engineer Vince Jimenez, no? Okay? So maraming salamat po, no. Kasama natin dati 'yan nung ako po ay nagtuturo din sa IIEE. Isa rin po siya sa speaker sa IIEE. Ako po ay nakapag-conduct din naman po ng training o ng seminar mismo sa IIEE head office. No, kilala po nila tayo diyan. At dati po tayong miyembro ng Professional Training and Development Committee. Ayan. Kilala po tayo kahit paano. No? Hindi naman po tayo ganun kakilala, no? Pero kahit paano po, meron naman po tayong naitanim na maayos-ayos na pangalan po diyan, ano? Ito nga po, tayo loyal sa ating organisasyon, no? Ayan, nakita nyo naman yung TV namin, no? Nakalagay yung logo ng IIEE, no? This would show how I care for our organization. Okay, I think that's it, no? Kajonel, okay tayo? Okay na tayo dyan? Okay, sige. Salamat, sir.